Okay mga ka-trigger, at may bibigyan na ulit tayo ng katugunan ngayon. Bago ako bumati, gusto ko lang basahin ang komento o katanungan ni Eugene Vlog. Sabi niya, "Good morning sir, salamat sa mga tutorial po. Ask ko lang sana if ano ang dahilan bakit nayuyupi ang basyo. Bakit daw nayuyupi ang basyo?" So, bago natin na bigyan ng kasagutan yan, ay gusto ko munang bumati sa lahat ng isang mapagpalang araw. Lalo tigit sa mga OFW sa mampanig kayo ng mundo, ay dalangin ko tayo ay iligtas ng pong may kapal sa anumang kapahamakan at mabuti ang ating kalusugan. Ingatan natin sapagkat mahirap na tayong magkasakit o lang mag-alaga sa akin. Ayan. At sasamantalahin ko ang pagpapasalamat sa lahat ng mga subscriber ko na tayo ay malapit ng maging 32,000 at may 2,000 na napadagdag. At ako ay sinisipagang mag-upload sapagkat magaganda naman ang mga comment maliban doon sa paiba-ibang sobrang magagaling na tayo ay binabas. Okay, wag natin pansinin yan. So ayan, at maraming salamat sa mga nanonood na hindi nag-skip ng ads sapagkat yan ang pakiusap ko. Huwag kayo mag-skip ng ads sapagkat tayo ay isang charity vlogger. Hindi natin ginagamit ang ating mga beneficiary para gumawa ng video o content para kayo ay magbigay ng pera, o kundi ako ay ginamit ko ang aking maliit na kaalaman para kumita sa YouTube, at yan ang itinutulong natin sa 6 na estudyante na yung mga single parent ay nahirapan magbigay ng allowances do sa kanilang mga anak. Okay, kaya meron ako ditong GCash number ng aking tresurera, ang anak. At ako nagpapasalamat kay Alfredo Isidro at nagpakilalang Odisify ng Las Piñas sapagkat sila ay nagpadala. Hindi ko po tinitingnan ang halaga ng inyong pinapadala. Ang tinitingnan ko ay yung diwa ng pagbibigay. So ayan. At kung gusto ninyong laging kayong ma-shoutout sa aking mga videos, tuwing ako'y gagawa ng videos, magbigay kayo at walang sawa ko kayong pasasalamatan. Ayan, at may nagpapa-shoutout, si Bobby Obilas. Shoutout sa iyo. Okay, at maraming salamat do sa mga magbibigay pa. At yung mga nagbigay na hindi nagpakilala, please mag-message kayo sa akin para kada vlog ko ng videos ay mababanggit ko kayo at gusto ko kayong pasalamatan. Ayan. So, punta na tayo dito sa katanungan ni Eugene Vlog na ang sabi niya ay, "Good morning sir, salamat sa mga tutorial po. Ask ko lang if ano ang dahilan bakit nayuyupi ang basyo." Okay, parang ganito nayuyupi ang basyo. So, tinanong ko siya kung tumatalsik ba ng malayo ang basyo. Ang sabi niya, yes, tumatalsik daw ng malayo. So, although mahirap ito sapagkat hindi ko matitesting yung baril, so ang nakikita kong dahilan dito ay premature ejection. Ibig sabihin ng premature ejection, hindi pa ito nakakarating sa ejector, lumalabas na. So may dahilan yun. Bakit kaya lumalabas na? So may 1911 ako dito. Bakit kaya lumalabas na? Kasi sa aking pag-aaral, maglalagay tayo dito ng isang basyo. Yan. Lagi tayong sure ball kung tayo maglalagay na Maglagay tayo sa chamber ng isang basyo. Ayan. At tulad ng turo ko, huwag ninyong ibabagsak ng malakas. Yan. So, ang ibig sabihin yan ay andi dito pa lamang, umangat na yung basyo. Umangat na yung basyo. Pagka ganyan pa lang at umangat na yung basyo, ibig sabihin yan, tatama yung basyo doon. Doon tatama, kaya nayupi. Palibhasa, malakas ang kanyang extractor. Malakas ang extractor niya. Nandiyan pa lamang, yan ay umangat na. Umangat na yung basyo. So, bakit umangat yun? Hindi pa yun ang tanong, bakit umangat? Hindi pa siya dumarating sa ejector. Hindi naman ganun kahabang ejector, I'm sure. Wala naman baril na ganun kahaba.
So, aking pinag-aralan, correct me if I'm wrong, kung may experience din kayong ganyan, pwede naman kayong mag-comment. Yan ay hindi naman nangyayari kada putok. Alam ko yan ay nangyayari hindi man kada putok. Paminsan-minsan nangyayari yan. Kasi nga, ang tingin ko yan sa magazine. Bakit kanyo? Maaring ito na mismong magazine ang naging extractor nyo. Ejector nyo. Maaring tumama na dito yung magazine, yung basyo nyo. Kaya, subukan ninyo, baka pag isang bala na lang nangyayari. O di kaya naman, dito, maaring dito tumatama yung puwit ng basyo. Yan, dito tumatama yung puwit ng basyo. Dito. Kung ito ay matalas o kantuhan, tumatama dyan. Yan ang nakikita ko na posible. Dahil kung yan ay, lagyan natin ng isang dummy bullet. Kung yan naman ay may bala na nakaganyan, yan. Maaring kung itong bala mo ay sobrang nakatingala, maari ding dito sa puwet. Pero ang tingin ko niyan, dito. O, subukan natin maglalagay tayo dyan. Ayan, may isang bala yan. Ilawan natin para mas maliwanag. Ayan, ito ay dummy bullet. Walang primer yan, I'm sure. Yan, walang primer. Lagi kong ginagamit yan. Pandemo. Ayan. Pagka nakaganyan siya, yan posisyon na yan, umangat na yung kanyang basyo. Umangat na. Kaya siya ay nagkayupi na ganito, ay tumama na siya dito. So, ano ang naging ang dahilan niyan ay dahil pag mainit ang isang metal, dahil mainit pa yan yung kada unang putok niyan, mainit yan, nakakapasok yan pag pumasok sa mga ganito ninyo, mapapasok kayo. So pag ang metal ay mainit pa, madaling mayupi yan. Malambot, kumbaga. Kasi nga mainit yan, galing pa sa apoy. So, yan ang nakikita ko. So, ang nakikita ko niyan ay sa magazine. Sa magazine siya. Dahil kung yan ay sa ejector, lampas na dun wala na siyang tatamaan. Okay? Kasi pagka nagkayupi na ganun, I'm sure may tinamaan yan. Kasi ang sabi naman niya ay malayo ang talsik. Kung yan ay naipit ng slide, hindi tumalsik yan. Maaring tumambling lang siya dyan, tapos ay nagposisyon ng ganun, yan, posisyon na nakaganyan, at naipit siya. Pwede yun. Kung tumalsik siya ng malayo, so ibig sabihin, maganda ang pagka-eject niya. So, yun ang nakikita ko dito na dahilan ay sa magazine. Yan o. Yang ganyan. Yang ganyang posisyon, umangat siyang bigla, gumano siyang bigla, tumama siya dito sa barrel. Okay? Kung may iba pa kayong alam na dahilan, sabihin ninyo. Okay, pwede rin naman kasi na itutungo ko ng kaunti yan, para makita natin. Kung hindi man sa magazine, ang nakikita ko ay dito siya tumatama. Dito. So, subukan natin Maganda yung natitesting natin. Doon siya tumatama. Maglagay tayo ng isang Yan. Pasok natin. Yan. Ito ang posisyon ng ejector. Kung ejector ang So,
itong parte na to, baka ang talsik niya ay papunta dito pataas. Kung ang talsik niya ay pataas, dito siya tatama. Dito siya tatama. So ang may ano ko diyan yung kung wala sa magazine yan, yung position na yan. Ang posisyon ng ang talsik ng ano niyan, tingnan mo kung ang takbo ng magazine ay papunta sa iyong mukha. Papunta dito sa iyong mukha. Dahil pag papunta dito tatama yan. Dito. So, ang mapapayo ko diyan ay pagka gano'n naman ang so dalawang sagot ko diyan eh. Pwedeng sa magazine. So, tingnan naman natin yung kanyang extractor. Kanyang ejector kung sa ejector din yan. Kung pwede natin baguhin ang direksyon. May video ako kung paano mabago ang direksyon ng kung paano mababago ang direksyon ng talsik ng magazine. May video ako niyan. Pwede ninyong panoorin. So, dito. So, baka ang tabas ng dulo ng iyong ejector ay ang tulis ay nasa baba. Pag ang tulis ay nasa baba niyan, ang talsik ng magazine niyan ay pataas. Pataas ang talsik ng magazine niyan. Kita niyo ito, ang tulis ng kanyang ng kanyang ejector ay medyo ay yung mataas, yung nasa taas. Pero pagka ang ibig ko sabihin, pagka ito ay ang tabyas ay paganon, okay yun. Pero pag ang tabyas ay paganon, ang talsik ng basyo niyan ay pataas. So, nakikita ko na dito tumatama. Dito. Pwede mo itong walang masama kung alsan mo ito ng yung ilalim, wag yung ibabaw. Alsan mo ng talas itong ilalim na to. Pwede mo rin yan. Ang ginagawa ko diyan ay ito ang ginagamit ko diyan. Inaalis ko yung may mas maliit nito. Itong maliit. Yan, itong mga ganitong maliit. Pwede mong tanggalin yung talas nito. At saka yung kanyang ejector, baguhin mo ito. Gawin mong, kopyahin mo ito pag ganon na. Hindi pag ganon. Yung dulo ang binabanggit ko yung dulo. Okay, gugupit tayo ng isang wala tayo ditong okay, yun lang. Ito. Gugupit tayo ng isang karton para mapaliwanag ko ng maayos. Wala tayong props. Okay, kung ito yung dulo ng ejector, kung ang tabas ay paganyan, kung ang tabas ay paganyan, ang basyo niyan ay paangat pa ganun. Paangat pa ganun ang basyo. So, ang taas niyan, so tatama ang basyo niyan diyan. Nayuyupi yan kasi may tinamaan. So, kung paganyan ang niyan, kung paganyan ang tabas niyan pababa, ang niyan ay paside. Hindi man pataas. Kasi dito tumatama yan Dito tumatama yan. So hindi yan tataas na ganun, kundi pag paganyan yan, tataas pa ganun. So ayun ang maano ko, pwede mong baguhin ito. Needle file o kiki lang na maliit ang pwede mong gamitin diyan. Yung mga ganito lang, ganito. Yan.
ito pa ganyan. So, yun lang ang nakikita ko. 15 minutes na. At sana may natutunan kayo dito sa aking maiksing video. At pakishare lang yung mga videos natin. At kung meron kayong tumatanggap ako ng mga suggestion, wag lang nyo akong pahintuin mag-vlog. Tumatanggap ako kung may experience kayo at may alam kayo dyan, ibahagi ninyo at para may share natin sa iba. Okay, basta nasa topic lang, wag lang yung nasa ibang topic. Thank you very much and God bless us all.